Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. Ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na Castro namutla. Nako, nashock si Castro. Biglaan to, hatol ng korte. Breaking update sa Maharlika Investment Fund. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin, no? Itong balitang ito 4 hours ago mga kababayan mula po sa News 5. Umano'y pagpapaputok ng baril nako, sa harap ng sasakyan ni Representative Castro. Kinundi na. Yan mga kababayan. Nako, namutla na sa takot itong si Representative Franz Castro. Okay, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon niyan. At ito pa. Ito po yung sinasabi nating breaking update sa Maharlika Investment Fund. Nako, ito nagkaroon din sa wakas ng balita, no? Patungkol po dito sa Maharlika Investment Fund or Maharlika Investment Corporation. Nako, magugulat kayo dito po sa balitang ito mamaya. Okay, bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito na nga, simulan na po natin dito po kay Representative Franz Castro. Ito po ang balita mga kababayan. Umano'y pagpapaputok ng baril nako, sa harap ng sasakyan ni Representative Franz Castro. Kinundi na. Mariing kinundi na ni ACT Teachers Party List President Antonio Tino ang umano'y pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa harap ng sasakyan ni Representative Franz Castro habang pauwi mula sa isang event sa Taguig City noong Miyerkules, December 11. Ayon kay Tino, hindi dapat baliwalain ang ganitong klase ng insidente, lalo pat patuloy ang pagbabanta at paninira laban kay Castro. Yan mga kababayan, ako may pagbabanta pala kay Castro, no? Sabi pa nila, we demand answers from Philippine National Police leadership who were these officers. Yan. What protocols justify the discharging of firearm in heavy traffic? Was this a legitimate police operation or a form of intimidation? Ayon po yan kay Tino. Nako, kinakabahan lang yata kayo no? Itong mga representative na may kaugnayan, no? Sa mga makakaliwang grupo. Nako, hindi ba parang sanay yata kayo sa kabundukan ng mga putok-putok na yan. Pero pagdating dito sa syudad, parang natataranta yata kayo. Ano sa palagay niyo mga kababayan, no? Kung may hinahabol naman pala na hindi naman pala si Castro, bakit hindi, di ba? Talagang kabado. Ganyan talaga mga kababayan. Ito, opinion lang po ito. Ganyan po talaga pag medyo may kinakatakutan ka, di ba? Ano bang kinakatakutan mo, Representative Franz Castro? Nakarinig ka lang po ng putok, nagkukumahog ka ng magreklamo, di ba? Well, anyway, kung sa'yo talaga tinutok yung baril, tinaputok sa'yo, talagang masasabi natin hindi talaga pwede yan, di ba? Pero hindi naman yata sa'yo, nakarinig ka lang ng putok, sinabi mo nang agad-agad na dyan sa tabi mo. Di ba? Ano yata to si Castro may trauma yata ito. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong masasabi nyo? Ang masasabi ko lang dito ay this is a karma. Yan mga kababayan. Karma na po ito ni Castro, di ba? May na ito, may kaso na po ito, no? Dyan sa Committee on Ethics, mga kababayan. Gusto siyang ipa-discharge, no? Ipatanggal, pasibak, no? Diyan sa Kamara bilang isang representative, no? Ng indigenous group. Dahil nga po sa kaso niyang child abuse, mga kababayan, kinukundi na po ng indigenous group na bakit di umano, nakakapag pa ito, nakaupo pa dyan sa pwesto na kung saan ay convicted na siya. Yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? Karma na ba ito ni Representative Castro? Sa palagay ko po ay karma na po ito. At ito mga kababayan, ang isi-share rin po natin, no?
ito po, ito, zoom in lang po natin, no? Mula po sa bilyonaryo. Yan, no? Di ba? Opening po yan, mga kabayan. Ito pong caption. One-stop shop. Maharlika Investment Corporation opens office in a building of Lisa Marcos law firm. Nako, anong nangyari? Baka magkaroon ng ano nito, di ba? Tawag dyan, yung magkaroon ka ng, di ba? Ito, negosyo na po ito eh. Investment na ito eh, no? Dapat, kung sino po yung nakatalaga dyan sa, ano, sa investment na yan, Maharlika Investment Corporation, scam yata ito eh, no? No? Bakit naman dyan pa sa building ni ng law firm ni First Lady Marcos, di ba? Lisa Araneta Marcos. Ano sa inyo? Ano sa tingin niyo mga kababayan? May something ba dyan? No? Kasi ako, para naiisip ko kasi baka ma-inside job yan. Di ba? Baka maano yan, magkaroon sila ng personal na ano dyan eh, di ba? Nakalimutan ko lang yung term, but it's more like ano, personal na interest, di ba? Diyan po sa ano, sa Maharlika Investment na yan. Di ba? Di ba dapat ipinauubayan na nila yan doon sa mga kung sino ang ano diyan sa mga expert na yan, di ba? O yung mga consultant na kanilang hinire nilang mga consultant. Aba, bakit naman dyan pa sa building kung saan mayroon pong ano, nandyan po yung law firm ni First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba? Kahit isipin ng tao na wala pong ginagawa, no, ang ating First Lady about dyan sa Maharlika Investment na yan, no, dahil dyan nila nilagay sa building mismo na kung saan, no, yan ang law firm ng kaniyang asawa, mapapaisip ka tuloy, bakit dyan nila nilagay yan? Ha? Bakit? Yan yung tanong eh, di ba? Yan yung naiisip, yung umiikot sa utak ng ating mga kababayan, no? Bakit sa dami-dami ng building, dyan pa sa building na kung saan, nandun rin yung law firm ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan, mapapatanong tuloy tayo kung baka may kinalaman na naman po sa First Lady dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Yan ay nagtatanong lang po tayo mga kababayan, ha. Well, anyway, yan po ang update, no? O yan po ang update ng Maharlika Investment Fund. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Chair Party List Representative Franz Castro sinampahan ng reklamo sa House of Ethics Committee. Ang di umano'y isa sa magkakaliwang kongresista dahil sa di umano'y kaso nito na isinampa ng mga katutubo sa Talaingod, Davao del Norte at di umano'y convicted na ito sa kasong child abuse at kidnapping. Ating alamin kung ano ang grounds or mga basihan ng nasabing reklamo ng mga IPs. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, dumayo mula sa Mindanao ang mga IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal tribal leader mula Talaingod, Davao del Norte, si ACT Teacher Party List Franz Castro. Ating matatandaan kung saan kamakailan lamang si Franz Castro ay nauna ng tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang front ng mga makakaliwang grupo na walang iba kundi CPP, NPA, NDF na kumakalaban sa gobyerno. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse at kidnapping. Saad pa ni Dato Kausing,
malaking pasakit ang idinulot ni Castro at ang mga kasama nitong NPA recruiters sa kanilang tribo. Banat pa ng nasabing IP leader ay talagang walang kapatawaran ang gulong dinala ni Castro at iba pang CPP, NPA, NDF legal front ng Kongreso. Bukod kay Castro ay tinukoy din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna Party List na parente din ng NPA. Deklarado na personal non grata ng Obo Banobo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro ay convicted din sa kasong child abuse si former Bayan Muna Representative Sator Ocampo. Ang kaso ay nag-ugat sa Talaingod noong 2018 kung saan ay dinukot ng grupo ni Franz Castro at Ocampo ang 14 na minor de edad mula sa Lungpungan School. Ayon naman kay Atty. Torion na sinamahan ng IP sa paghain ng ethics complaints. Dapat ay may aksyon agad ang Kamara sa reklamo ng IP Center kahit may apila ang kaliwang mambabatas. Banat pa ni Atty. Torion ay dapat na isa lang sa isang investigasyon ang nasabing kongresista. Umaasa ang tribong Talaingod na pakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at mapigilan sa pagtakbong senador ang kongresista na si Franz Castro dahil ito di umano ay banta sa ating bansa. Ayon pa sa ating mga kababayan ay dapat gumawa ng hakbang ang gobyerno natin lalo na sa Kongreso na ginawa pang miyembro ng Quadcom na talaga naman raw walang karapatang magtanong ang mga kagaya niyang may kaso at convicted pa talaga. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat lahat ng party list na may kaugnayan sa CPP-NPA tanggalin sa Kongreso. Sayang yung pera ng taong bayan, dapat hulihin at ikulong yung mga tao na yan. Salot sa bayan. Matagal lang sapat na yan dahil sa ginagawang hindi makapasa sa Ethical Code of Conduct First Conviction on Trial Court sa kasong kidnapping. Minsan, maiging sisihin din ito ang COMELEC na di pag-aksyon sa status ni Castro. Ayan, totoo nga kung anong ginawa mo sa kapwa mo siya ring mangyayari sa'yo. Hintayin natin yung iba kung kailan din sila singilin ng mga ginagawa nila kay BP. Dapat lang na ikulong unconvicted criminal na may hatol ng hukuman. Huwag paupuin sa Kongreso. Ito ay isang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang dapat ikulong. May ebidensya na convict pa. Pero anong ginawa ni Bangag? Pinaupo pa, mga makaliwa dyan. O tama ba ang hostisya ni Bangag? End quote. Ayuda o AKAP program ng mga kongresista na tinanggal ito sa Senado. Pagkatapos ng BICAM meeting, nako, nabigla na lang tayo dahil na-approve na daw. Na-approve, talagang approve. So, paano na-approve? Na sa talakayan sa Senado, talagang kini-question nila, hindi talaga kailangan yun dahil, una, isiningit lang. Nung budget process last year, isiningit lang yung AKAP. Ngayon, isiningit ulit. Hindi galing sa DSWD mismo yung request na yan. So, natutuwa po tayo nung i-announce ni Senator Amy na tinanggal nila yung 39 billion AKAP. So, kala natin, okay na. But then, wala. Na-approve pa rin. So, paano na-approve? Ito, mayroong post si Manny Piñol, dating DE Secretary. 36 minutes ago ang post niya. Ito, sabi niya, after getting 5 billion share, Senate approves 26 billion AKAP budget for 2025. Merry Christmas and prosperous election year to all. May So yan mga kabayan, inapprove po ng Senado, no? Dahil meron na po silang hati. Nako. Kaya pala noon malakas ang loob nilang i-cut, i-delete, no? I-remove from proposed budget. Kasi siguro ko tinatakot lang din nila yung Kongreso, no? Biglang nagbago. Hahatian na ang Kamara ay yung Senado, no? Diyan sa AKAP budget na yan, no, na 29 million. Sinabi po kanina 5
25 billion pala. 29 billion mga kababayan yan. 5 billion ang mapupunta sa Senado. Nako. Malaki-laki ring ano yan, no? Pera yan. Kaya approve. Ang lalakas ng loob talaga nung una, no? Nang nang hindi pa sila hinahatian. So ano ba ngayon ang nangyayari mga kababayan? Pera-pera na lang ba? Wala nang prinsipyo? Kasi kung may prinsipyo kayo, talagang ipaglalaban nyo yung sinimulan ninyo, di ba? Sinimulan yung papaniwalain ng taong bayan na ayaw nyo talaga. Diyan sa AKAP na yan, AKAP budget, no? Pinaniwala nyo, binudol nyo na naman ang taong bayan, no? Kami naman, na mga vloggers, sakay na sakay, di ba? Dahil yun ang ano nyo prinsipyo ninyo Hindi naman namin akalain na hindi nyo pala tutuhanin. Yan. Si si Senator Amy Marcos po ang nagpasimuno dyan sa pag-remove ng 39 billion AKAP budget. Pero mababalitaan natin at the end of the day, di ba? Inapprove nila dahil nahatian, naambunan ng 5 billion ang Senado. So gaya nga po ng tanong ko kanina, ano na ba ito? Pera-pera na lang ba? Wala nang prinsipyo na natitira sa inyo? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kasi parang ganun po ang lumalabas diba? Patama itong si Manny Piñol. Merry Christmas and prosperous election year to all. Kasi next year, election na pinapatamaan niya, ano ba itong AKAP? Gagamitin ba sa eleksyon? Sabi niya, breaking news. AKAP budget, Senado at Kamara nagkasundo. Senate Finance Committee Chairman Senator Grace po kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkaroon ng access sa AKAP. 21 billion sa Kamara, 5 billion sa Senado. Ayun, nagkasundo. Nagkasundo na nga mga kababayan, no? Nagkasundo na po sila. Nako, yan lang palang hinihintay ninyo, maambunan kayo dyan sa Senado. Kaya ito mga kababayan, kung sakasakali matutuloy itong, for example lang matutuloy itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Maano pa rin delikado pa rin po si Vice President Sara Duterte kung matutuloy yan. Kasi nga po, no? Pera-pera lang no? Dito natin mapapatunayan na ang Senado, pera-pera lang po talaga. Walang prinsipyo na. Yan yung mga kumakampi ngayon kay Vice President Sara Duterte. Maaari pa pong magbago yan. Kapag nandyan na po, pag na-presyohan na yan, magbabago ang mga yan, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.